May leukemia pala si Kwan eh. So may cancer ka siya. Sino? Si Remulla. May cancer na siya, hindi ko siya magpakatino. May quintuple bypass daw siya. Kaya hindi na tatagal sa ombudsman. Mamatay na pala siya, hindi pa siya gawa ng mabuti. Leukemia, bagong diagnose ng leukemia niya. Kaya tuloy, ayaw kong parang pangit, di ba? May sakit siya. Ang payo ko lang, may sakit ka pala, pagbutihin mo, huwag kang mag-imbento ng kaso, huwag kang magsinungaling. Hello? May sakit pala si Nakauna pala ako. Pasensya na kayo, naka 2 minutes na pala ako. Pasensya na. Oliver Canonigo, una ka. Tanan kita, magrally. Mga magpaupaw, magpakalbo tayo lahat, magrally. Ano kaya kung lahat nagrally, kalbo, no? Maganda tignan siguro, malaking epekto. Tapos sa baka sabihin sa atin, magsisigaw tayo, mga kurakot, kulong na yan. Sabi, mga kalbo, gupitan na yan. Ay, nako. Natatawa na lang tayo. That's the only way na mawala sa atin yung mga stress na dulot nito. Kanina nag-vlog ako, pinaka-problema naman natin sa ngayon kasalukuyan ay pumutok po yung mga Pilipino na seafarers na nakasakay sa barko ay hinuli ng US immigration agents. At bastos na pagsasabi, ang dahilan ng paghuli ay involved ko na sa child trafficking. Paano magagawa ng krimen yung ang batas po sa paghuhuli ng kahit sinong pulis sa mundo, kapag huli sa akto na gumagawa ng krimen yung tao. Pero in this case, hindi naman nasa loob ng barko, paano na makikita ng mga immigration agents yun? Inakyat man sa barko, pinababa at pinaghuli, pinagpupusasan. Only to turn out, wala palang kaso. Kundi, pinapirma para i-waiver nila, hindi sila kukontra sa pag-revoke ng kanilang visa. Yan ang, tingin ko lang naman yan. Dahilan yan kasi ang mababa ang tingin ng mga Amerikano sa Pilipino. Ang mga Pilipino ay mga kurap. Yan ang tingin nila. Kaya, suspetsa lang huhulihin na kagad. Ay, nako. Tapos ito naman, marami mga pautot. Kesyo daw, may kudita. Ang problema kasi nila, nag-iisip sila mga kakampi ni BBM, kakampi ni Romualdez at saka yung Saldico, nag-iisip na kung ano mga issue ang paputukin para mawala sa isipan ng tao ang flood control. Kaya lang pabalik-balik pa rin ang flood control, kaya kung trilyon ang ninakaw dyan. O, yun si Gibo Teodoro, nagbanggit na kudita, wala ka naman basihan. Ay, nakakaasar to si Gibo Teodoro. Ano to, sip-sip numero 1. Panahon ni si Duterte ang presidente, ang kanyang asawa ay may pwesto. At siya, binigyan din natin siya ng pwesto at kumandidato pa siya ng pagkasenador sa ilalim ni Sara Duterte. Hindi nga lang siya nanalo. Tapos, siya pa ang kasangkapan, paghuli kay Duterte ni General Torre at pinadala sa The Hague. Kasama niya dyan si John Vic Remulla. Nasama pa dyan si Eduardo Anyo na isa sa pinakamalaking pabor na nakakuha ng pabor kay Duterte. Sa ngayon, isa rin siya sa nagtraidor kay Duterte. Eduardo Anyo na taga Cagayan de Oro ata to. Na kung saan ang kanyang pamangkin o apo ay isa sa namatay at nahising sa PMA. Ano pang ibang mapakulo nila para matabunan? Ang style kasi nila, magpaputok ng mga issue para mawala sa isipan ng tao, ng mga botante, yung mga blood control anomaly. O, Amel Muti Talib, alaikum assalam.
wala na ang wala ng Philippines, urong na. O wala ng pag-asa. Ang pag-asa na natitira ay sa Quezon City na lamang. Nako. Supposedly, ang pag-asa ay hindi lagi nawawala. Kahit sino, kahit mamatay ka na, may pag-asa pa rin mabuhay. Ganun po ang pag-asa. Pero ngayon sa Pilipinas, pati pag-asa ninakaw na. Sa Quezon City na lang ng pag-asa natira. So, kasunod yan ng mga pakulo nila, nang paputok din sila ng kunwari, nagsampa sila ng kaso laban kay Saldico, para kay si Saldico na lang matutukuan ng pansin. Pero wala naman si Saldico dito. Nagsampa na sila daw, laban kay Saldico, laban kay Eric Yap, at saka si Edvic Yap ng Silver World Construction sa mga construction na hindi natapos. Anong purpose na doon? Kasama naman ni Erwin Tulfo ito sa ACT-CIS. Anong purpose doon? Purpose lang para makuha, mai-implant nila sa isipan ng Pilipino na hindi guilty si Romualdez at saka si Marcos. Kundi ang guilty ay si Edvic Yap labang, saka Eric Yap, at saka si Saldico. Yun lamang gusto na palabasin gano'n. Tapos, tingnan natin, alamin natin, nagpaputok pa ng kwento si Madam Claire de Castro na sinabi daw ni Erwin Tulfo na senador, na peking Pilipino, na gagawin daw state witness si Eric Yap kasi kasama niya sa ACT-CIS. Anong klase mga style ninyo? Mawawala yung issue sa mata ng tao? Hindi pa rin, matutuloy pa rin ang pagsigaw. Mga kurakot, kulong na yan. Mga kurakot, kulong na yan. O, ito pa. Ang mga style ni Trillanes, kasama riyan sa pangligaw ng isip. Nagsampa si Trillanes sa kuno, 9 billion na. Sabi ni Bad, umabot na 9 billion na plunder daw na laban kay Bongo, laban kay Duterte. Didiscuss ko mo yan naman, Vlad, walang yung mga style ni Trillanes panay imbento ng kwento. Tapos magpa-press con. Alam mo naman yan, Bad, bakit ang daming reporter nang sumama sa kanya, pumunta sa ombudsman para mag-file ng kaso laban kay Bongo? Ano ang narinig natin na katwiran? Hindi naman niya pinost sa Facebook niya o sa kahit anong online platform. Ang reklamo niya para mausisa natin. Ang aligasyon lang, dahil noong 2016 ay presidente si Duterte at dakilang alalay ni si Bongo, ang kapatid ni Bongo na may si LTG Construction at Alprego, ang si LTG pa sa tatay ni Bongo, ay nakakakuha ng kontrata na worth 7 billion. Ngayon, ginawa naman 9 billion. Anong gusto palabasin? Wala ka namang aligasyon na ninakaw na may ghost project. Wala ka naman sinabi na hindi pinatayo. Wala ka naman sinabi na ghost projects. Okay, sabihin natin, pagbigyan kita, sinabi mo dahil presidente si Digong ay nakakuha yung kapatid mo at tatay mo ng kontrata. So, sabihin natin, nag-aligar ka na mayroong conflict of interest na ang ibig sabihin, sinusian ni Bongo at saka ni Duterte na makakakuha ng kontrata ang kapatid niya at saka ama niya sa gobyerno. Kung gano'n, bakit hindi niya kinuha lahat ng kontrata hanggang Luzon? Gusto mo lang pala kumita Number 1 argument laban sa iyo, Trillanes. Number 2 argument sa iyo, Trillanes, trilling ka talaga. Kaya namarkahan kita na sinungaling ka dahil hindi mo man lamang pinapublish, hindi mo man lang kinikwento ano ang specific na detalye ng kaso mo laban kay Bongo at saka Duterte. Wala ka naman sinabi doon na walang pinatayo, binayaran. Hindi kagaya ng Sunwest ni Saldico at saka si Silver Wolves na mga hindi kompleto, walang tinayo, kagaya laban kay Diskaya na may marami daw project na hindi natapos at hindi nagawa. Marami daw project kagaya sa Sims, sa Wawa Builders.
Pero kay Bongo, wala kang binabanggit kung may project na natapos o wala ang kanyang kapatid at sa kanyang tatay. You got also to be fair to your opponents. Akala ko ba gentleman ka, soldier, a gentleman and an officer and gentleman ka? Kasi PMA ka. Ngayon, nilabag mo kung naging kadete ka pa, tanggal ka na ng honor committee sa PMA. Batas ang nilabag mo, you violated the only law within the PMA na para manatili ka bilang kadete. Thou shalt not steal. A cadet does not lie, cheat, or steal, nor consent to the doing of any. Ikaw, nagkukunwari ka naman dito, ibig sabihin sinungaling ka. Anong nangyayari sa pinag-aralan mo? Tapos papalabas ka ng kwento, ng naratibo, na ang mga flood control project sa ngayon, dinidepensan mo pa si BBM, tsaka si Romualdez, ay dulot yan ng mga massive na korupsyon na sinimula ni Duterte. Hoy, maghunos dili ka, sinungaling. Ginagamit mo lang ito ngayon para panabon lang sa flood control. Bakit sinungaling ka? Simple lang, isa lang sasabihin ko. Di ba nag-awkward mutiny ka? Sinama mo doon mga kasabahan mong sundalo, nagkasira-sira mga karera nila, nagtatanggal sa trabaho. Kasama siya si Maestri Campo na Medal of Valor Award. Kasama rin dyan si Gambala na class baron ninyo. Marami pang iba na mga kadete, ng mga classmate mo sa PMA, natanggalan ng trabaho. Dahil sa diskarte mo na ikaw lang yung sumikat. Ikaw lang naging senador, sila hindi. Nawalan sila ng hanap buhay. Tapos ang nagiging nabiyayaan lang sa iyong mga galaw si Gary Alejano na nagiging congressman sa Magdalo Party. Pero gayon, hindi na nanalo Magdalo Party. Kasi ginagamit mo lang sa katarantaduhan mo. Ngayon, ginagamit mo ng panabon, panakiputa sa flood control. O ano ba talaga ang akusasyon mo laban kay Bongo? Trillanes, para kang hindi nag-aral sa UP Insipag eh. Nag-aral ka ba? Nag-graduate ito sa UP Insipag eh. Na ang sinasabi niya, just because na presidente at saka alalay ng presidente, nagkaroon ng kontrata. Di ba, alam mo ba yun, mayroong mayroong bids and awards committee sa kada project. Okay, ilang project kaya yung 9 billion na sinasabi mo? Siguro mga 300 projects lang, meron yun. Sa ibig mo sabihin, lahat yun ay diniktahan? At iba-ibang lugar yun? Ano ka talaga? Nakikita ko nung nasampa ka ng kaso sa ombudsman, ang daming reporter, puno. Magkano binigay mo sa bawat reporter, bawat cameraman? Binigyan mo ng 1,000 bawat isa, kaya sumunod sa'yo. Tapos, salita-salita ka, hindi mo na binanggit ang detalye ng kaso mo. Ang detalye ng kaso mo na binanggit mo lang ay dahil nasa pwesto sila, nagkaroon ng proyekto. Kung kontrahin ka nila, paano kami magkakaroon ng proyekto kung nagbibid ako dito sa Surigao del Sur? May DPWS ang kausap ko. Nagsampa ako na aking bidding. Dinesisyonan ng Bids and Awards Committee. Panalo ako. Hindi naman si Duterte at si Bongo nagdesisyon. Kung ikaw gano'n isasagot sa iyo, ano ibabalik mo? Kupal ka talaga, Trillanes ka talaga. O yan, panggulo yan ha. Isa pa na matinding ginagawa. Marami actually. Ito lang masasite ko muna. Yung tinitira nila yung kodita, yung una pension sa mga military, nabaling na naman ang usapin ng mga tao doon dahil sa pension. Lahat kayo gumagawa, lahat kayo with instructions to create an idea para mawala yung tinatawag ng focus ng Pilipino sa flood control na pagnanakaw na 1 trillion megit ang ninakaw. O ngayon, may isa ka pang diskarte. Alam mo, Diyos ko humingi ako ng Pastor Rodi Rabi, soothing and meditation. Si Wrong Turn, Adam, Helen Baguio, humingi ako sa inyo ng dasal para kay Boying Rimulya. Nagtapat po siya na may cancer, may leukemia pala siya. Na-acquire niya pagkatapos magkaroon siya ng 4 na quadruple.
quadruple bypass operation. Ang 4 pala, quadruple na yun eh. So, 4 na bypass operation. At nakadevelop daw yung kanyang leukemia. Kaya no wonder, nakikita natin medyo maitim ang mukha niya. I do not intend to think of any ill or any death of Remulla, pero pagdasal natin po na makasurvive siya. At alam ko naman na nag-iisip na ito, makukonsensya ito, at yung lahat ng ginawa niya ng kamalian na itutuwid niya bago man lamang siya babawiin ni Lord. Hindi ko alam kung karma ito. No, I don't like to think it that way. Kasi parang lumalabas na bingador tayo. Hindi, let us give him a chance to live and repent. Ang sinasabi, ask and you shall be given. Yan naman sinasabi sa mga Katoliko na mga Biblia. Mga pagariakan, mga pakat, mga tausog, gyanan buso, pitiro sa Biblia. Humingi ka ng tawad sa Panginoon na ikaw pagbibigyan. So, ang ginagawa naman ni Boying Remulla, kahit na pinagdasal ko na gagaling siya, yung gumagawa ka ng kwento, abogado ka eh. Imposible po mangyari na magkaroon ng secret decision. Hindi ka lang nagtanong sa mga tao dyan, bungad kagad ng secret decision. Ang katotohanan dyan, na nalagay lang talaga ang isip mo sa gusto mo tirahin si Joel Villanueva para mabawasan ang mga senador na sumusuporta kay Sara. Para pagdating ng February 6, 2006, ay pagsampa ninyo ng impeachment, wala nang kakampi si Sara Duterte. Ganun lang naman ang target nyo eh. Kasi until now, ang pumapasok sa isipan nyo, how to destroy Sara. Ganun lang talaga lahat. Kasi unang-una, wala sa inyong mga kandidato dyan, kahit sa pink, walang kandidato dyan pwedeng tumalo kay Sara. Katotohanan yan. Let's get real. Yun naman ang habol nyo talaga para mananatili kayo. Kaya kayo mga Boying, kayong mga alanganin dyan, hindi nyo po mapigilan ang pagpapanalo ni Sara. I dare you. Kung manalo niyan, naku, una kayo titigpasin dyan. Lahat kayo na napapahirap sa bayan, una-una kayong tigdasin. Ngayon, itong diskarte ni Boying, bawiin mo na yan, humingi ka na ng tawad kay Joel Villanueva, tsaka sa mga tao. Aminin mo na na-imbento mo lang yung ano, o di kaya nagkamali ka lang na sinasabi, nagbanggit ng secret decision. Wala pong secret na decision. Unang-una, may kalaban si Joel Villanueva. May kumaso sa kanya. At nagdesisyon nga si Ombudswoman Conchita Carpio Morales na guilty siya. Ang kaso ay ganito, na yung pera ko ni Joel Villanueva bilang congressman ay ang kanyang PDAP ay inilipat sa kamay ni Janet Napoles at ginawang ghost project. Kunwari natanggap ng mga farmers, hindi naman. Kunwari natanggap ng mga farmers, yung mga seedlings, mga abono o kung ano-ano pa. Hindi naman natanggap. Paano magkakaroon ng farmers ng mga gulay nandun sa Davao del Sur, Davao de Oro? Sagingan ang lupa doon, maraming ang mga plain doon, puro saging. Kung bulubundukin, may saging din at saka gold. Kaya imposible magkaroon ng taniman doon. Kaya sa totoo lang, ghost project talaga itong tinutukoy ni Conchita Carpio Morales na tinuturo kay Joel Villanueva. Pero nag-file ng motion for reconsideration noong 2016 si Joel Villanueva kasi tumatakbo siya pagka-senador for the first time. So pinalabas yun ng mga kalaban niya para tirahin. Nagkataon naman na may kaso. So pinick up nila ng mga kanyang PR operator ng kalaban ni Joel para matanggal siya sa karera ng pagkasenador. So nabalita, hindi po si Conchita Carpio Morales ang nagbigay niyan sa publiko. Talagang kinuha lang yan ng mga dyaryo. Ganun lang o simple. So in other words, in the same manner na si
Samuel Martires, nung dinismiss niyang kasong yun, binaliktad niya kasi may mali, ay hindi rin siya kumuha ng media. Si Carpio Morales, hindi rin kumuha ng media. Napaka-imposible po mangyari na secret decision. Kaya Ma'am Heidi Mendoza, Prof. Cielo Magno, tanungin mo po yung hobby mo. Wala pong abogado maniniwala na may sikretong decision. Kasi unang-una, sinong unang magreklamo? Yung kumakaso, magreklamo yun. Kumakaso kay Joel Villanueva. Wala namang nagreklamo na hanggang ngayon. Ibig sabihin, talagang totoo na na-dismiss na ang kaso niya. And in fact, yung katotohanan, pinalabas ko rito yung privilege speech ni Joel Villanueva noong February 12, 2024. Pinakita, nag-privilege speech siya laban kay Saldico. Kasi binirasan ni Saldico na dismiss siya from the service. Sa ombudsman, huwag ka magmayabang. So napakita siya, pinakita niyang ebidensya na na-dismiss na. Nagkataon na si Remulla, pagbigyan na lang natin kami, sakit naman eh. Hindi niya lang napanood yung privilege speech ni Joel Villanueva noong February 24, 2024. So, dami pa silang ginagawa para malihis. Ito na naman. Natandaan niyo si Bryce Hernandez. Dati, di ba? Gusto magiging state witness. Ngayon, ayaw na. Bakit? Ano? Magtatanong ka. Ibig sabihin may sikretong niluluto dyan sa ICI. Diyan lang siya nag-withdraw. At nagtataka ka. Dapat kasapi din yung mga diskaya. Bakit umalis? Ilalaban na lang nila ang kaso nila. Lahat po yan, tandaan din niyo po. Kapag hindi na magsalita si Bryce Hernandez sa mga diskaya, ay wala nang pagkakataon na may idiin si Romualdez saka si Marcos saka si Saldico. Yan na naman ang target nila eh. Kailangan patigilin nila ito magsalita kasi ang tinuturo si Romualdez at saka si papunta kay BBM yan at saka si Saldico. Ngayon, tingnan mo, tatlong setting na si Roberto Bernardo, hindi dumadalo sa hearing ng ICI, na kunwaring nagdahilan na may sakit. O kung totoo man sakit niya o hindi. Bakit? Ibig sabihin, wala siya makukuhang kagandahan sa kanyang ginawa na pag-amin. Ito lahat binanipilit nila. Talagang ginawa yan ni BBM, yung ICI na para matabunan ang kanyang kaso na hindi siya makilala ng mga ebidensya. Kaya lahat ng mga ginawa nyo pang paikot-ikot, lahat ng mga issue na naisip ninyo, gawin ninyo para matabunan yung issue. So ngayon, sino pa maniniwala sa inyo? BBM. Walang maniniwala dyan na tama yung ICI na yan. Ginawa yan para ipagsalba ka. At saka si Romualdez. O ngayon, magtataka ka ngayon na yung sila ni Bryce Hernandez, si Roberto Bernardo, at saka si Henry Alcantara ay magsasalita na naman ng bago, babaliktad na naman yan. Ngayon, abangan yung pagbalik naman ni Lacson bilang chairman ulit ng Blue Ribbon Committee. May bit-bit daw siya na testigo bago. At ipatawag daw niya si Gutesa. So, hindi po ako magtataka na babalik na rin ni Gutesa ang kanyang salita. Hindi rin ako magtataka na yung bagong bit-bit niya na testigo ay magbibigay ng depensa para kay Romualdez, kay BBM, kay Saldico. Kaya puro paiputan na lang. Hindi, ayaw ko sabihin paikutan. Paiputan na lang nangyari sa ginagawa. Iniiputan yung ulo ng mga Pilipino. Pati ako, kalbo na nga ako, iputan pa ninyo. Ay, nako. Ano pa naisip natin ng mga... Kaya nga, lahat po ng diskarte na nababanggit na kahit may kinalaman sa flood control, ay ang trust nila, ang objective nila ay tanggalin sa isipan ng mga tao si Romualdez at saka si BBM in preparation para sa election sa 2028. At maaring iboto pa rin ng mga tao si Romualdez. Tandaan nyo yan. Hanggang dyan na lang ako siguro. Pastor Rodi Rabi, alam mo na kung anong ibig sabihin yan.
si Oliver Canonigo, tanan kita magrally. Kailangan magrally lahat ng mga upaw, magrally. O tinatawagan lahat ng upaw, magrally. Ano kayang epekto niyon? Ang lakas ba ng dating kung lahat ng upaw, kalbo, magsisigaw, mga kurakot, kulong na yan. Tingnan natin, baka malakas ang dating. Pastor Rodi Rabi, si Emil Matintuli, alaikum assalam, pagari, Rodi Rabi, Pastor, Dr. Kausing, magrally tayo araw-araw hanggat sa lumaya sa matataas na opisyalis ng gobyerno. Kailangan natin pagkain sa rally. Yan ang problema ko. Bernard Magtibay, Senator Rapi Tolpo, ang gusto ko kay PBM ay hindi siya naninisi. Kasi bakit? Alam mo ba bakit? Kaulay, alam mo ba bakit hindi naninisi si BBM? Kasi kung maninisi siya, walang ibang sisihin, siya rin. Sa kanya lahat ito, kung hindi niya pinirma ng budget, wala itong flood control na to. Kung hindi niya nirelease sa pera, wala yung flood control na problema na to. So, Eddie Calalo, payag po ba kayo na magmarsyalo ng madali, malinis? Ay, wala. Depende kung sino ilagay mo sa marsyalo. Kung si BBM lang maghawak dyan, huwag na. I-marsyalo na siya. So, Denby Ilasyon, good afternoon. Sir Toto, Kausing Tirador, matatabunan na yung flood control. Talagang matatabunan na. Marami na namang insidente ginagawa sila. Buti na lang nakikiayon din na bangka ng mga lindol. Tumigil ka agad para hindi mawala yung usapin sa flood control. Amil Motive, taong bayan, dapat kumilos na. Grabe na ang tao. Ang tae. Kalat na. Charlie Whiskey, kasuhan, bago ikulong. Tapos, manais ko lang pala banggitin sa iyo, Charlie. Ang lahat po ng mga seaman ngayon ay hindi po pwede mga fake. Dati nung araw may mga manufactured diploma pa. May diploma mill diyan sa recto. Ngayon hindi na po pwede. Istrikto na po masyado yung yung STCW at saka yung International Maritime Organization, napaka-istrikto. Bago ka makasampa ng barko, talagang nahasa ka talaga sa lahat ng training. So Ernesto Mark Gregor Anthony Vera de Vera Jr. Ba't kasi may naniwala pa kay Trililing? Ayun, yung mga tao niya. Honda Vega, Toto, please, maawa ka. Rodi Rabi, Dr. Kausing, walang mangyayari dyan sa investigation ng flood ghost control project sapagkat ang sangkot dyan ay ang mastermind at ang mga matataas na opisyalis ng gobyerno. Walang isa to, sino pa? Hindi si Romualdez, saka si BBM. So, Denby Ilasyon, secret, silent martial law ang gagawin nila. Yon. Dennis Kausing, my brother. Cassandra Daisy, mga mastermind na Marcos Romualdez, ang mastermind. Silang may hawak ng pera natin nang nangyari ang ninakawan tayo. No? Ramos Taneo, natakpan na naman ni Romualdez at Salde. Wilfredo Clamotcha, ginagago lang tayo ni Bongbong Marcos. Maraming mahirap, bulag sa katotohanan, bayaran 500, okay na. Denby Ilasyon, body language is waving. So Cassandra Daisy, BP Sara, lang ang pag-asa. Sana may balik ang ninakaw ni Marcos Romualdez para wala ng baha. Hidel B. Bagi, hello po, Senior Toto Kausing, Helen Baguio po ako. Okay. Hidel B. Bagi, ka pala, sige. Kaya pala Bagi na Bagyo. Ren Ben Reclamador, Rodi Rabi, beware of this Trillanes, he's a traitor. Tapos nung si Trillanes, nung panahon ni Noynoy Aquino na presidente, nag-back channel, pumunta ng China. Pagkasunod nun, na itayo ng mga isla. Grabe to si Trillanes. As Pinay Dog Lover, wala namang ganyang kagarapal na nakawan sa Duterte admin. Wala nga po. Cassandra Daisy, Chris Aquino, kasama si Lisa Aranita, pa-event pa kasi magtita. Kaya hindi nagbabawi ang mga ninakaw ng amang Marcos. Gregorio Babaran, para sa akin po, attorney, mas may kredibilidad si sila. Ay, huwag ka maniwala kay Trillanes. Number 1 yan. Number 1 kurakot yan. Ellen Baguio, wrong turn, Adam. Sa palagay ko, ikaw, Toto, paparusahan ka ng Diyos sa kasinungalingan mo. Yun, kakampi ito ni Trillanes. Si wrong turn, Adam.
soothing and meditation, meron pang pag-asa ang Pilipinas. Ang Philippine Atmospheric and Geophysical and Astronomical Services Administration, yun na lang ang pag-asa. Tsaka sa Quezon City, pag-asa na lugar. Rodi Rabe, let us fight corruption in this country by peaceful means. Denby Elacion, ang nakawan, nagsimula kay Aquino. Hindi po nagsimula kay Aquino, kay Marcos Sr. pa, bago mag-Marcos Sr. na may nakawan na. Pero ang pinakamalinis sa tingin ko na presidente, alam mo sino? Si Magsaysay, tsaka si yung makapagal na una. Yun ang nakita ko malinis. Si Magsaysay sa kami, si Diosdado Macapagal. Kasi si Diosdado Macapagal, nung panahon niya, nung lumaban si Marcos Sr. laban sa kanya, hindi na siya masyadong nangampanya kasi nagtiwala siya na wala naman siya kasing gininakaw, ay ibubuto pa siya ng mga Pilipino. So, for me, he is the greatest kapampangan so far, si Kung Dadong. Ronel Santiago, Diyos ko, Inyol Toto, ano na ang nangyari sa inyo po? Hindi na pa man ganyan dati. Bakit anong ibig sabihin, Ronel Santiago? Nagbago ako? Hindi pa ako nagbago, Ronel. Ako ay nasa ano pa rin, nasa katotohanan pa rin. Let's get real. Kung nagsabi ako si Sara panalo, hindi ibig sabihin suportado ko Sara. Pero tinatanggap ko na katotohanan na walang ibang lalaban kay Sara. Maliban lang ako kung mananalo ako. Kondisyon ko, kung may 10 million subscribers ako, saka pa lang ako lalaban. Pero kung hindi wala akong panalo kay Sara. Gregorio Babaran, tuwing Pasko may 3 haring mago. Kung sabi ng Kapampangan, 3 ari. Sa panahon ni Digo, may 3 gago. Ganun ba? Sobra ka naman, Greg. Sino ba yung isa ng gago? Ikaw? Benric Ramador, merong batas na bawal magnegosyo ang kapamilya sa gobyerno. Bendalo. Bendalo na rin, ha? Hindi ako Bendalo, Benric Ramador. Ngayon, pag-usapan natin ulit. Sinabi ko, hindi pwede tatalab ang kaso ni Trillanes kung ang pagkaintindi ko ay dahil lamang sa sila ay kapatid ng isang nasa Malacanang ay nagkaroon sila ng kontrata. Kasalanan ba yon? Mapaparusahan ka ba? Kung wala sanang bidding na nangyari, mapaparusahan. Ang problema may bidding eh. Sino ba nagkakandak ng bidding? Ano ba? Asan ba ang logic mo, Mr. Trillanes? You are making a mountain out of a hill. O you're just like kumakanta ka ng air supply. Making love out of dancing arrow. Yan. Gumagawa ka lang ng pag-ibig mula sa wala. Yan. Gumagawa ka ng kwento mula sa wala. Yan ang nangyari sa'yo. So, Eddie Calalo, bakit hindi kasuhan kung hindi totoo? Siya dapat ang kumaso. Siya ang magpapatunay. Hindi siya dapat kasuhan ni Bungo kung wala malasing ebidensya kasi inaantay lang naman ni Bungo kaso niya. Ay, nako. Eddie Calalo, itaasan niyo man ang isip ninyo. Huwag kayong magpaluko sa mga, kunwari, nag-mutiny ka nga eh. Tapos sasabihin mo, nangyari lang sa panahon ni Duterte na kawan, Ponyeta! Bakit ka nag-awkward mutiny? Kung hindi nangyari ang nakawan doon sa panahon na sa panahon ni Gloria Macapagal. Binayaran ka lang ni BBM tsaka ni Romualdez para kumaso ng ganun, para palabasin. Maiwas ang tingin ng tao sa inyong ginagawa. Rodi Rabe, let's pray for Rimulya. I get well so, naniwala pa rin ako sa science na gagaling si Buying. Sir Buying, forgive me for whatever bad words I heard against you. Pero for a matter of humanity, I wish and pray that you get healed. Ronald Santiago, mga lumalabas sa bibig niya, pang didiis. Ano kung pang didiis sa tingin ninyo? My God! My God ka ba? Meron ka ba my God? Ikaw ba moral? Ronald Santiago? Who are you to say that you're good? You don't have the right to say that you are the only good people there. At you do not have the right to say na mga didiis ay mga gago. Ikaw ang gago rin. Hindi mo kinikilala yung katotohanan. Kung tingin mo sa akin na didiis just because I argue with the law, I fight for the law, I fight for the truth, then, so be it. Bahala ka sa buhay mo. Cassandra Daisy Damo, Rimulya should tell sa mga Pilipino
na pasensya ka na, Ronald Santiago, argumento lang yun ha. Pasensya ka lang. Forgive me for shouting. Hindi po ako makasara. In fact, tatakbo nga po akong presidente, Ronald Santiago. Ganun lang yan. Kung maabot ako ng 10 million na subscribers, tatakbo ako. Ganun lang po yan. Kayo naman, gumagawa kasi, napansin mo naman yan, Ronald Santiago, di ba? Aminin mo sa akin. Yung mga kasamahan mo na bumabanat kay Duterte, lahat ng banat kay Duterte kahit wala ng bit-bit na katotohanan ng mga aligasyon, bumabanat kayo, pumapalakpak kayo, didisit. Akala ng mga sumisigaw, mga vlogger na gano'n, akala nila magaling na sila. Sa katotohanan ng buhay, puro marites ang ginagawa ninyo. Ayaw ko lang magiting kung sino-sino sila. Wala silang ebidensya. Sasabihin mo ngayon, ito pang isa na ginagawa ni Trillanes, na nag-anunsyo pa siya. Inanunsyo ni Vlogcaster Armandin na nanunuhol daw, sky is the limit, nanunuhol daw si Bongo sa kanya. May pinadala daw si Bongo ng mga tao na pumupunta kay Trillanes. Bullshit! Hindi totoo yan, Trillanes. Paano? Sino maniniwala? Ang kaso mo ni Sinampa, hindi naman mananalo, walang ebidensya. Sinabi ko na sa iyo, kung iyan lamang, aligasyon mo, at conflict of interest lamang, well, the answer, the defense is, ako ba nagdesisyon na magkakontrata sila, mga kapatid ko? Hindi, mga Beach and Awards Committee. Kung gano'n ang argumento mo, Ronald Santiago, sino mas masama? Yung kontraktor na kumuha ng kontrata dahil may kapatid na senador? O kaya yung kontraktor, yung tumakbong congressman, naging congressman, kumuha ng kontrata? Sige nga, sagutin mo. Ang problema po sa mga argumento nyo, out of tune. Out of tune. Cassandra Daisy, dati po ako kakamping pero we support Mindanao and Visayas. BP Sara is only answer. Pag sa totoo lang, pag si Sara na upo dyan, ako magtago din ako kasi binanatan ko rin yan. Magtago na kayo. Then be ilasyon. Si Conchita Carpio Morales, dilawan ata. Dilawan nga si Conchita. Walang problema naman yan eh. Rodi Rabi, Ombudsman Remulla, let us love each other. Forget vengeance to your enemies. Eddie Calalo, Mercy Narvasa Suzuki, 4936. Dapat bagong buhay na si Boying Remulla upang maituwid na niya ang kanyang pagkakamali. Sana nga. Ben Reclamador, dilawan din yan si Joel Villanueva noon. Anong kinalaman? Anong problema kung dilawan at bumaliktad? Ikulong natin siya sa flood control. Naniniwala ako, may sabit yan. Sa totoong kwento lang. Dito ko lang siya kinakampihan kasi hindi naman totoo may secret decision. Imposible yan. Tanungin nyo lahat ng abogado. Sasampaling kayo mga abogado na magsasabi ka na may secret decision. Unang-una may kalaban. Ang unang magreklamo niya magpasikreto, yung kalaban niya. Di ba? Gregorio Babaran, alam mo po, attorney, ang saktong petsa ng filing ng MR, sinabi na po ni Samuel Martires na hindi na natin dapat usisain niya kasi unang-una paano ko malaman yan. Hindi naman ako dyan abogado niya. Sinabi ni Martires na within the time frame pagsampa ng MR. At saka daikot, biro mo pati ikaw na naguyo na nagdala ka sa argumento ng secret decision na hindi naman totoo mangyari yan para lang mawala sa isipan mo yung mga ginawang pagnanakaw nila ni Marcos, nila ni Remulla, tsaka ni Saldico. Ganun lang ako kasimple epekto niyan. Kaya naasar ako sa lahat ng kakamping. Mga kakamping ko naman dati ito eh. Kahit hindi ako kakamping. Mga dilawan, kakamping ko naman dati ito eh. Kaya lang, kita mo na yung kara nila, oh. Mapagsamantala. Sabi ni Nang Asin, ang magnanakaw ay mapagsamantala, madaling makilala. Oh. Magaling magkunwari, madaling makilala, balat kayong ginagamit, kahit hindi sa pirata, magnanakaw pa rin ang nakikita sa kanila. O yan. Soothing and meditation, mahirap kalaban ang tadhana kapag sinintensyan ang isang tao ng tadhana. Yun.
na laging sinasabi ni Percy Lapid, wala ka ring kawala sa tadhana. Then be ilasyon. Yang troll dito mag-like ka man para may paginabang ka kay Toto. Di ka lalo. Nauna ka pa kinakarma Toto. Bakit ako kinakarma? Sige nga, kalalo, ano sakit ko? Wala naman ako sakit. So Sima Garin, super defense ka sa corrupt na si Bill. Ay, so Sima Garin, ulitin ko lang ha. I am defending Joel with respect to secret decision because there is no such thing as secret decision. But I am condemning Joel Villanueva insofar as flood control is concerned. At kinukondina ko siya sa kanyang beautiful chick na pangalan si Angela Corporal. Ano ba yan? Hindi ka rin lang nakakinig sa akin sa mga pagbira ko kay Villanueva eh. Kasi si Garin, kamag-anak ka ba ni Janet Garin? Na ayaw ko lang sabihin, parang political prostitute ang tawag ko kay Janet Garin eh. Na taga-gimbal ba? Taga-gimbal ba kayo, Iloilo? Bog Saddam, magandang hapon sir. Gumagawa sila ng mga diversionary tactic. At tama, ganun talagang tama dyan, diversionary tactic. Ramos Tanio, I pray for the Philippines, not for Remulla. Ayun, wala tayong magagawa. Buying Remulla. Ben Reclamador, parang nasa inuman lang tayo dito. Puro kwentong barbero. Ay di, tagay mo, ubusin mo na, Ben Reclamador. Ubusin mo na, kaya ako naman tatagay. Cassandra Daisy, Rodel Santiago, mga kakamping, may kaya bumili ng sariling poster. Huwag ka na magkwento dyan. Niluloko lang kayo ng mga kasama niyong politikong kakamping. Sila ang magnanakaw. Tapos kayo naman naguguyo. Naniwala sa kanila. Ang daming magnanakaw dyan sa kakamping. Gusto mo isa-isahin ko pa? Number 1 na dyan, si Drilon. Hindi mapaisa-isang Iloilo. Sino bang milaking kinita dyan sa yung dating airport sa Iloilo? Ano pa bang iba dyan? Yung basta lang, dami. May tulay pa dyan sa Iloilo. Yung flyover. Hanggang ngayon, kay Drilon na project yan. Hanggang ngayon, hindi pa magagamit. Mas matindi pa sa ghost project yan. Denver Relacion, Antonio Almonte, magic sa mga insertions ay magic dong election at magic hanggang 2028. Cassandra Daisy, mas believe ako sa mga DDS that think as one. Mas believe ako sa mga DDS kasi kahit na tinututya na sila, didilis, tinatag na kung ano, isa pa rin ang boses nila. I hear polycol test si Toto. Okay lang, may makuha pa naman kunting buhok sa akin kahit papano. Ben Reclamador, pag nag-rally, yung mga kalbo, hindi na didilim ang paligid. Tama ka, Ben Reclamador. Liliwanag ang mundo kapag ang lahat ng kalbo ay nandun sa kalsada at magrarally. At sisigaw ng, mga kurakot! Kulong na yan! Jasper Cadabes, espesyal ang magiging kulungan ng mga kurakot. Alam mo, nakakahiya pag nakakulong ka doon. Ang tingin ng tao sa'yo, kurakot ka rin. Cassandra Daisy, 22 classrooms lang. Yan lang, 22 classrooms lang na paggawa ni BBM sa 2025. Mas maganda pa kay Sara Duterte ng 2023 ba yun? 192 classrooms. Kanya, 22 lang. Kasi bakit, Le? Naubos ang pera na punta doon sa blood control. Nako. So, naubos ang pera, napunta sa flood control. Tapos, alam mo, bago mo punduhan ang mga unprogrammed funds, dapat punduhan mo muna yung mga nakaprograma. Nakaprograma na yung mga classrooms. Ano nangyari? May illegal ba nangyari na pinunduhan mong unprogrammed funds sa mga flood control? Dapat, pinunduhan mo muna yung mga classrooms. Grabe. So, Alvin Hernandez, grabe talaga ngayon, Bustoto, gagawin nila lahat para maisalba ang kwento na mailibing kay Duterte, maibaling kay Duterte. Kaya, buti patas ka mag-komento. Husay mo. Salamat po. Mr. Silent, BBM, puro na lang walang alam sa katiwalian. 22 classroom lang ang naipatayo. Walang ang alam, kahit 22 lang napatayo. Ronald Santiago, Cassandra Daisy, ang magsasabi ko lang, kung totoo, kakamping, solid ka.
Tapos, Adolfo Suliman, iba na pabisyo ngayon ito to. Date iba, iba panig siya. Si Kaper Silapid po, matagal na kami niyan nagkukontrahan pagdating sa politika. Pero magkaibigan pa rin kami na ipanalo ko lahat ng kaso niya sa libel. Pagdating gano'n nung huling eleksyon, ako kay Isko. Oh, siya kay Lenny nung pagka-presidente. Hindi naman kami nag-away sa isa't isa. Ganun lang kasimple kami. Ronel Santiago, nako Toto, ano bang mangyari sa inyo? Wala po. Toto pa rin ako. Buo pa rin ang aking integridad. Wala akong binenta mga vlog ko rito. Hindi ako nagbebenta kagaya kay? Hindi ko na bagitin. Alam niyo na kung sino yun. Nagbebenta, vlogger sa nagbebenta. Pag hindi bumabanat kay BBM, hindi bumabanat kay Romualdez, yun, mga nagbebenta yun. Cassandra Daisy, ano ang DDS? They think as one? Made away? Mas maraming magagaling na tao sa DDS, Ronel Santiago. Don't ever think na kayo lang magagaling. Ang humba ay pagkaing Bisaya yun, hindi yan pagkaing DDS, Ronel Santiago. Kung hindi ka Bisaya, hindi mo maintindihan yun. Alam ko, ang Santiago ng mga client ko nandoon sa Nueva Ecija eh. Ang dami kong mga kliyente ng mga Santiago. Cassandra Daisy, hindi. hindi contractor si Bungo at walang baho. Kasing grabe na ngayon sa inyong baho ngayon. Ronel, Edhay Lumago, tama ka, sir, matalino ka. Salamat lang po. Hindi naman ako matalino, kumakampi lang po ako sa batas at saka sa katotohanan. At kung wala tayong ebidensya, kagaya niyan, dinipinsan ko si Joel Villanueva sa ngayon sa issue na kung meron ba talagang secret decision o wala. Dinipinsan ko sa imposible mangyari sa lahat ng abogado yan. Kasi unang-una, ang kalaban ni Joel, ang unang magreklamo, magsasampa yan ng motion. At saka, ang pagdating naman sa flood control project, binira ko naman ang husto si Joel Villanueva. Hindi ko niwala na wala siyang kinita ron. Diba? Ganun lang kasimple. Rodi Libong, napaka-ignorante ni Trililing dahil sa galit. Nagagalit siya. Ang unang ginagalit niya kay Duterte. Nagsimula sa tinanggihan siya ni Duterte nung nag-alok siya na maging Vice President ni Duterte nung tumakbo si Duterte sa 2016 election. Nagalit siya kasi ang kinuha ni Duterte si Alan Peter Cayetano. Maganda pa nga si BBM, hindi nagalit. Unang-una lumalapit kay Duterte doon para maging Vice President si BBM. Hindi siya nagalit eh. Pero hindi siya kinuha. Okay. Charlie Whiskey, keep it professional, Toto. Salamat po. Rafi Tolfu alias Pulandit. Ronel, hina ng argument mo. Maniwala ka sa humba. Ang humba pagkaing Bisaya po yun. Ano ba yung humba? Pagkipaliwanag po sa akin, baboy. Pasensya na mga subscribers ko ng mga Muslim. Yan po ay karning baboy na nilagyan ng kunting asukal na parang adobo. Kaya masarap kasi may kunting asukal. Tapos kung iluluto mo, hindi sabaw, patuyuin mo ang sabaw. Wala ka ng sabaw matitira. Kaya makikita mo pag natuyo na ang kawali ay puro mantika. Yan po ang humba. May halong asukal. Rapitol pa, sabay nabasa ko na pala, no? Ronel, hina ng argumento mo. Binasa ko na pala. Paano magkakaroon ng secret decision? May record yan. Then be election. Sir Toto, lahat ng government official corrupt. Yes, I agree with you. Cassandra Daisy, mga kakamping, mga elite, hindi affected sa baha. Sa totoo lang, I'd rather be truthful, get real. Maraming mga kakamping dyan, naluko lamang kayo ng mga leader ng kakamping ng mga maraming pera. Paano sila nagkaroon ng maraming pera? Marami dyan sa kakamping ng panahon niya si Noynoy ay liberal. Mga liberal din sila. Nang naging si Duterte, lahat sila nagsilipatan sa PDP laban. Yan ba mga pinagmamalaki niyong kakamping? Sige nga. Kaya sa totoo lang, huwag kayo magkulay-kulay. Tingnan nyo ang tao sa kanyang pagkatao. Charlie Whiskey, Alden Suliano, mabuhay ka, Atty. Toto. Rapi Tolpo, Pulandit, dami ng ayaw sa matinong discussion. Carl Mansion, Bunjing, ang magandang tawag kay Remulla kasi palpak bend the law, tapos palpak din kay Joel Villanueva.
Tsaka, Dr. To, bakit ang bagong ombudsman parang halos araw-araw nagpa-press con? Kasi, simba ko, sabi ng mga Bisaya, simba ko. Huwag lang sana mangyari. Meron pala siyang leukemia. Pagdasal na lang ninyo sana makasurvive siya. Kasi ang science ng leukemia ngayon, para gumagaling siya, ay chemotherapy pa rin. At pag leukemia, kulang siya sa red blood corpuscles. Puro white cells. Kinakain ng white cells ang mga red blood niya. Kaya, yan. Dapat sana, kung ako kay Boying, isuko kung pagiging ombudsman ko. Kasi stress yan eh. Ang stress nakadagdag ng serious sa kanyang sakit. Sabi niya, nakaapat na bypass na siya at nag-develop into leukemia. Ibig sabihin, nag-metastasize. No? Tawag dyan? Nag-metastasize. Nag-metastasize. Kawawa. Kasi alam mo bakit I feel pity for Boying? Kasi 2 kapatid ko po namatay sa cancer. Parang pag binabanggit ko kapatid ko namatay sa cancer, parang hindi na ako makapagsalita. Sige, di bale. Then may ilasyon, si Boy Tulog pa rin na magnanakaw. D+, DDS lang ata ang nagko-concentrate. Pinupuna nila si Romualdez. Si Dilima Trillanes na iba eh. Sa Sintiveros, naging kakampi si BBM eh. Yan ang problema ko eh. Naging kakampi ng Stambi. Ophelia A. Beth Taipan. Alam mo, attorney, ikaw saying nakakantig vlog, binibira mo lahat, wala nang kinikilingan, takbo sa 2020 election. Kung may pera tayo, kung basta ang kondisyon ko lamang po, pag umabot ako sa 10 million na subscribers sa takbo kong presidente, I will fight against Sara. I will fight against Capitol po kung tatakbo man siya. Against Lenny Robredo kung tatakbo man siya. Against Risa Ontiveros kung tatakbo man sila. We'll just see, isa lang plataforma ko. Palitan ko na ang sistema ng katarungan na kung saan ang mga tao na maghusga, hindi na mga judge sa ating mga korte. At tao na rin ang magdesisyon kung sino akusahan sa mga korte. At tao na rin magdesisyon sa mga lahat ng kaso ng ombudsman. Yan lang po ang aking plataforma. Mahirap mangako na marami, hindi ko naman kaya. Adrian Sabili, linisin kasi ang mga dilawan. Isa dyan si Pangilinan, dating notaryo, pinapatulan, piece of paper na lang daw, affidavit ni Gutesa. O, tama nga naman, wala nang silbi yung affidavit ni Gutesa. Kasi po, nagsalita na rin siya. Kahit itapon mo yun, baliwala yun. So, it doesn't matter kung sa mga abogado pa mga argumento because he has already spoken under oath in front of the Senate. Kung sa korte, pwede na itapon yan ng judge. Hindi na i-consider, okay, nagsalita ka na naman eh. I will judge you by the words you uttered in front of the court and by the answers you made during to all the examinations or questions that were thrown at you. So, Dr. To, yung kasama ng dating vlogger na lahat ng bank account, PayPal at GCash nakabalanda tapos sabay-sabay live sa ilang channel. Nakakatawa pa kasi professor pa pala siya. Ayaw ko na banggitin. Kung sino yun. Cassandra Daisy, sana po kayo hindi na magsalita ang mga kontraktor. Sana walang magsambit ng mga Marcos Romualdez. Ben Reclamador, wala akong nakitang magaling na DDS. Lahat ng plano nila. Ang daming magaling na DDS. Si Sara Duterte lang, napakagaling. Di ba? Ganun lang ako simple. Ang daming magagaling na DDS. Magaling, mautak at lahat. Ang problema lang, siyempre, may ibang diskarte din sila. Pero sa gitna ng DDS at saka BBM, ay magpipili na ako sa DDS kumpara kay Trililing, di ba? Masarap yung humba kasi may tausi, hindi napapanis agad. Tama po kayo. Ben Reclamador, maraming kakamping na luko. Marami ating DDS na tatakbo, naluko ng mga Duterte. Hindi po naluko ng Duterte, kundi mga ano lang mga sila. May mga pangarap na hindi natutupad. Pero dapat huwag tayong titingin na DDS ka ba? Huwag. BBM ka ba? Huwag. Tanungin mo, Pilipino ka ba? Yan po dapat ang isipin natin. Ben Reclamador, metastasis palang tawag. Sige, salamat po. Ben Reclamador, yung time ni Duterte, mas ramdam ko ligtas lumabas kahit madaling araw. In fairness man kay Digong, maraming pinatay, no? Sa panahon, pero hindi ko sinasabi kung siya nagpapatay. Pero in fairness, iniisip ko,
parang siya na rin ang papatay nun kahit mga pulis ang pumatay. Pero ang positive side naman nun is walang mga addict na naglilipana sa kanto. 'Di ba? Si Sen Marcolita nga sa sobrang galing, di makasagot na maayos. Tama, hindi ka makasagot si Buing kay Marcolita. Ben Reclamador, sa lugar namin, kahit hindi si Duterte presidente, peaceful pa rin. Saan ba yung lugar mo? Sa sementeryo? Wag naman, Ben Reclamador. Ano lang yan? Pag ano lang yan, pangkwentuhan lang yan. Okay? Magandang hapon po sa inyong lahat.